Good morning guys. Dito tayo ngayon sa munisipyo ng Taytay Rizal para naman tumupad sa atin pong tungkulin para sa bayan. At ang kagandahan po nito, tuwing Monday lang. Good morning. Tuwing Monday lang po ito. Alala nyo naman ang mga chairman namin. Good morning, chairman. Napakasipag namin. Good morning. Hello, good morning. Napakaligis ng CR namin. Puro sa sekreto. Alaga sa linis. Bakit po lagi kayo napapangiti? Lagi masaya dito sa Taytay. Nakita nyo? CR pa lang. Mapapangiti ka na. Sa puso, isip at diwa, ang aking pagmamahal sa kultura at sa mga lider ng ating pamahalaan. Pangungunahan po tayo ni Director Tac Barrios of ABS-CBN Christian Fellowship para sa ating invocation ngayong umaga. Bago po ito, bibigyan po tayo ng isang awitin ng ating smell. Sarabing sa ating Panginoon, ating siyang purihin at pasalamatan sa umagang ito. Hallelujah. Ako po si Tac Gordon Barrios, a TV director sa ABS-CBN, but more than a TV director, I'm a follower of Jesus Christ. Pasensya na kayo sa nakalimutan ko yung Armalite. Kunin ko mamaya. Pasensya na. Uma-outfit ako para sa inyo. Okay. Okay po. Sige, game po tayo. Actually, hindi ko nga to, hindi, kahit sa panaginip, hindi ko naiisip na nai-invite ako to testify sa Panginoon, Jesus, no? Hindi ko to, ilang beses na ako nagsasalita, kahit ilang beses akong na-invite, basta sa Panginoong Jesus, okay na okay tayo ngayon dyan. Okay, so, share ko lang ng konti po yung buhay ko kung bakit ko sobrang fan ako ni Jesus Christ, no? I was diagnosed with breast cancer 2023 December during Iron Heart ng ABS-CBN, ginagawa yon kay Richard Gutierrez. So ngayon na-diagnose ako stage 3 cancer, breast cancer. So, I question God. Sabi ko, bakit? Ang liit na nga ng boobs ko. Nilagyan ko pa ako ng ganyan. So, ganun yung mga tanong ko sa kanya. Tapos, sinagot niya ako. Sabi niya, Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you. Plans not to harm, but to give you a future and hope." Sabi niya. So ngayon, umasa ako doon. Sabi ko, sige Lord, sabi ko, kung ito naman yung plano mo. Pero ang dami kong question sa kanya. Sobra. Kasi hindi naman ako ganun, kilala ko si Jesus, pero di ba, kilala ko lang siya, na Jesus Christ, pero hindi ganun kalalim. Okay. So ngayon, after ilang months, sabi ko, okay itong buhay ko kasi nag-chemo ako. So nakalbo ako, nag-wig ako. Tapos, sabi ko, life must go on. Sabi ko,
Sabi naman niya sa akin, hindi naman niya ako i-harm, di ba? So life must go on. Tsaka consequences na ng ginagawa ko sa buhay ko eh. Sobra ako abusado sa katawan ko, nag-iossi, uminom ng alak, puyat, walang tulog. So, consequences to. Ayoko siyang sisihin. Di ba? So ngayon, okay. Tapos, biglang, nagkaroon ako ng colon cancer. Sabi, wait, there's more. My gosh, may colon cancer ako. Stage 2. So, nagmetas siya sa colon. So, sabi ko, question ko na naman siya. Sabi ko, bakit ganon? So, ngayon, sabi ko, Lord, I trust you. Sinabi mo sa akin, mag-trust lang ako sa'yo. So, sinabi ng doktor sa akin, kailangan ng tanggalin. So, sabi ko, hindi ko papa-opera to. Sabi ko, bigyan niyo ako ng 3 months, papalikan ko kayo. Sabi ni Jesus, mawawala to. Okay. Ganun kalakas yung loob ko talaga. So, after 3 months, pagbalik, sabi, direct, kumalat na po sa liver niyo. Ay, ang taray. There's more. Nagmita sa liver. Sabi ko, liver lover. Sabi ko, ganun. Ganun ko talaga sinasabi. So ngayon, sabi ko, question ako ulit. Ganun lang ako tumatawa sa harap ng doktor, pero nag-question ako. Sabi mo, bakit ganun? Mag-trust lang ako sa'yo. Bakit 3 na tong cancer na binigay mo? Sabi ko sa kanya. Diba? Sabi ko, bakit nangyayari to? So, nagkaroon ako ng trust issue sa kanya. Nagkaroon ako ng trust issue talaga. Sabi ko, parang nag-question ako dito. Sabi ko gano'n. Hindi masama magtanong. Hindi masama magtanong. Kasi pag nagtatanong, hindi natin alam eh. Diba? Alangan namang mag-move forward tayo sa isang sitwasyon na hindi natin alam. Kailangan alam natin talaga yun. So, nagtatanong ako sa kanya. So, nagkaroon ako ng trust issue. So, ngayon, mistrust in God starts when we begin to internalize the belief that He doesn't care. Diba? Because we're not getting what we want. Kasi gusto kong gumaling eh. Tapos sinabihan ko pa yung doktor, pagbalik ko, so ako ba yung Diyos? Ako ba si Jesus? Sinabi ko pa, babalik ako, wala na siya. So ako yung nagsalita. Paano naman yung will niya? Yung plano niya sa akin, inunahan ko siya, di ba? So, biglang ganon, di ba? Na nagkaroon ako ng trust issue na kasi nangyari 3. So, alam mo ba talaga ako, Lord? Ito ba talaga yung usapan natin? Ganun ako makipag-usap sa kanya. Ganun ako makipag-usap. Tapos, ngayon, sabi ko nga, diba, how many times have we care more about what we want than who He is? Mas ang concern ko yung gusto ko kaysa makilala ko siya. So yun lang. Gusto ko yung gusto ko. Pero hindi ko inaalam kung sino siya. Diba? Pero sabi niya nga, diba, God wants you to have what you need. He wants you to have life to full. But the life is not the fullness of things, but the fullness of Him. Amen. Siya ulit. It's not all about me. Siya. Talaga. So ngayon, July 18, 2024, yung surgery ko ng colon, pina-opera ko na. Sabi ko, sige, open niya na. Sabi ko, parang yun naman yata yung gusto ni Lord kasi hindi naman siya nawala eh. So sige, so sinabay, liver, at saka yung, colon. Tapos, pinuka siya. Hirap na hirap ako sa ospital. Actually, 50-50 ako sa ospital. Walang nakakaalam kundi family ko lang. Kasi hindi ako yung tipong taong kailangan kong sabihin lahat kung ano ang nangyayari sa akin. Ang daming problema ng tao, i-inform ko pa sila nangyayari sa akin. Diba? Minsan kasi sabihin yung pinagdadaanan mo, nagiging ina-anxiety yung iba eh.
hindi nila kinakaya yung pinagdadaanan ng ibang tao. So ipapasa ko pa ba? Di ba wag na? Kay Lord ko na lang sasabihin. Di ba? Hindi ako nagkikwento. Family ko lang talaga. Wala akong mini-message na, Darlene, operahan ako, may colon cancer ako, Darlene. Wala. Lahat yun, kay Lord ko sinabi, wala akong sinasabihan. So ngayon, after nun, sabi ko, nag-50-50 ako sa hospital. Sabi ko, Lord, I want to do more. Give me a chance. Buhayin niyo ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon kasi sigurado ako impyerno ang punta. Kasi nga, sobrang hindi talaga, hindi tama yung ginagawa ko. Sabi ko, bigyan mo ako ng chance baguhin. Babaguhin ko yung sarili ko. Makagawa mo ng ako ng kabutihan sa kapwa. Bigyan mo ako ng chance. Mami, bumangon ako. 8 days hindi ako kumakain. Binigyan niya ako ng chance, nakabangon ako. After 8 days, umuwi ako ng bahay. Kahit hindi pa ako nakakapupo. After 2 weeks, nagda-drive na ako. So, sabi nga, di ba? Okay. So, sabi ko, Lord, thank you. So, ngayon, sabi ko, Lord, how can I obey you, Lord? Tanong ko sa Kanya, Lord, paano kita ngayon susundin? Kasi pinagbigyan mo ako eh. Pinagbigyan mo ako. So, sabi ko sa Kanya, sabi niya sa akin, binigyan niya ako ng wisdom. Sabi niya sa akin, kasi talagang sinisik ko talaga si Lord. Sinisik, hinahanap, Lord, sino ka? Sino ka? Pakilala ka sa akin. Ganun ako nang ganun sa Kanya. So sabi niya sa akin, intimacy leads to understanding. Understanding leads to obedience. And obedience draws favor. Sa nakikita niyo ngayon na nakatayo ko sa harap ninyo, I am favored. Pinuhay niya ako. So, hindi po pa po natatapos yan. Hindi pa po natatapos yan na gano'n na nangyari. Kailan lang, kumalat po siya sa bones. May metastasis po sa bones. Kumalat po siya. Hindi na po ako nagtatanong, nagtatanong pa rin pala ako. Pero sabi ko nga, sige, nagtatanong pa rin naman ako. So kumalat siya sa bones. Sabi ko, Lord, kumalat na naman siya. Ano ba to? Ano kung trangkaso ba to? Kasi parang gano'n yun na lang ibigay sa akin eh. Sabi ko, bigla, kinausap na naman niya ako. Ang lumabas na word, humility. Baka hindi pa ako gano'n na nag-humble down. Baka mayabang pa rin ako. Baka nagpa-brag pa rin ako. Baka hindi pa rin siya yung sentro ng buhay ko. Baka. Kaya sabi ko, Lord, gagawin kitang sentro ng buhay ko. Ano mo yan? Alam mo, naiiyak talaga ako. Every time siya yung pinag-uusapan. Kasi ngayon lang ako nakamalas ng ganitong miracle. Ipagpapalit ko yung trabaho ko para sa kanya. Iiwanan ko. Kasi yung title na director or kahit ano, title lang yan. Pero yung relationship with Jesus Christ, sobrang iba. Ang tindi talaga nito. Sobrang. Kaya nga sabi ko, Lord, I want to know you more. Tapos sabi ko nga, Lord, I still have questions, but I trust you. I trust in His authority. Amen. May questions pa rin ako, pero nagtatrust ako sa Kanya. Sobra. So ngayon po, kailan lang, cleared na po ako sa metastasis sa bones. I don't see it. Cleared na po ako sa metastasis. 4 po na cancer ang pinagdaanan ko. No. So ngayon, kung dating hindi po akong Kristiyano,
mahal ko na po yung kapwa ko. Pero in a hard way lang po. Kasi nasa industriya ako, so medyo sumisigaw-sigaw talaga. Let's go, action! Ara! Ganun po ako. Pero ngayon po na naging Kristiyano ako, mas lalo kong minahal ang kapwa ko. At yung paraan ng pagmamahal na sinishare ko sa kapwa ko ay sharing Jesus Christ. Amen. Jesus is real. Amen. Sobrang Jesus is real. And we have to accept Jesus, our Savior. And He is coming so soon, everyone. We have to accept Him as our Savior, as our Lord. And, asensya na. Oo nga eh. Oo nga. Sobrang bilib lang ako kay Jesus. Kaya lahat ng gagawin ko, sabi ko, guide mo ako, Lord, para sa iyo. Amen. Ingatan mo yung puso ko, ingatan mo yung bibig ko, na kung ano yung lumabas, guided mo, Lord. Salamat po. Good morning. We give you thanks for the bayan of Taytay. Grabe yung ginagawa mo sa aming bayan. Salvation belongs to our God. At bahagi ng plano mo ang aming bayan, Lord. Kaya nagpapasalamat po kami sa buhay ng aming mayor, ng vice mayor, ng lahat po ng mga konsehal. At kami po na nakatayo sa lugar na ito. Nakatuntong ang aming mga paa sa lugar na banal. This is holy ground, Lord Jesus, because your presence is here. Kaya sa umagang ito ay nagpapasalamat po kami sa mga malang naranasan po ni Direk at ng bawat isa sa amin na nag-look forward for a miracle, Lord. Sa simuyan sa langit mong paghaw ay ginagang mo na ang tawag sa panayang ng ating kanang kamay para sa panunumpa sa matawag ng Pilipinas. Ako ay Pilipino. Buong katabatang nanunumpa sa patawad ng Panatang yes ng Rizaleño. Ako, bilang isang Rizaleño, nagmamahal sa kalikasan, ay nangangakong gagawin ng lahat upang pangalagaan ng lingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan, pangangalagaan ko ang tiwalang pinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan, if you're rich to your soul, and the sorrow that you know will melt away. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside. Look inside you and be strong. So, syempre po, kasama po natin ngayong umaga ang ating mga konsehal. Konsehal Joan Calderon, Konsehal Patrick Alcantara, Konsehal Mitch Bermundo. Andiyan din po ang ating konsehal Kai Cortez sa ating TPC. Magandang umaga po. Sa mga department heads po natin at sa lahat ng empleyado ng ating lokal na pamahalaan. Palain po tayo ng pong may kapal and let's smile, Taytay. Good morning po sa ating lahat. Na may sikap at may naman, mayroong Diyos, may batas at sabay ay tapat, may tulungan, may sikap. Tingkohang magpintana, damit na managana, ang aming gawain. Dagat, bundok at bukid ay alay na gawa, ginaganap namin. Kay saya at kay sigla, ang lalaki ay ganda, ang binata ay magalang at masipag pa. Hey! 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 Ayan ang Taytay, ang sakisap na paulan.
damdamin ipamalas ang angking galing. Tumayong buong tapang harapin ang buhay, akapin ang tagumpay. Tulungan ang kapwa't bigyang halaga. One step at a time. Diba? So, ang ating word for the day is one step at a time. Maaayos din ang lahat. So, yun lang is we know. God bless you all.